Sound check. 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 Ito, Gubat 14, pangalawang punta natin ng Cebu ngayong taon. Yun, binabiyahe natin lahat ng staff, lahat ng MCs at traveling posse namin na alas 40 na, galing iba't ibang lugar. Nanonood ka ba, sir? Yes, sir. Ano mga inaabangan mo sa Alex? Sa finals na ba? Every finals, sir, si Petrom Judge. Okay naman, maaga akong dumating sa airport. Tapos sumunod sa akin si BR. At yung biyahe, solid lang naman. Wala namang masyado naging aberya. Tsaka sa biyahe, mas madali kaysa sa Manila kasi mas malayo eh. Pagpunta namin ng airport, Delayed. pa yung flight namin. Kaya halos 5 hours o 4 hours kami nagantay dun sa airport. Worth it lahat ng biyahe ng pagod. Dahil sa ganito klase ng laban talaga nakaka-fulfill. Kaya nga English natin, ano ibig sabihin? Crazy. Bisaya natin, buwan. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yan? Matanong. Pagdating namin, direkta kami agad sa hotel. Tapos tamang relax lang sa hotel. Food tripan agad. Tamang tambay lang, tapos kamustahan, mga MCs, mga staff, mga tropa. Para kayo ng 10 years dito. Pareho lang din sa Pagsuganay 8, ito namang Gubat 14 may ganun din, hindi siya super duper hip hop weekend na patayan mula Thursday hanggang Linggo. Gubat 14, pero nandito muna tayo ngayon sa Minefields. Celebration lang doon ng hip-hop tugtugan, tapos mga MCs, syempre, mga locals. Mga tamang mga artist na magre-represent talaga ng Cebu. Mapakita yung other side ng rap or ng hip-hop na may iba pang elemento bukod sa battle rap kasi Maraming locals sa Cebu na matindi, kaya dito pinapakita o dito nagsasama-sama. Hindi kami bias pero may mga potential na mga close friends ko yan, nandyan. sana mas masuportahan nyo to dahil hindi nyo alam na may mga diamante kayong ganyan na nakatago. Excited ako. First time kong mapasama sa ganitong event. Nandito yung mga idol ko. May kaba, medyo may kaba kasi alam mo na flip-top. Chill muna. Mamaya, balagbaga na to. Feeling niya ipapasok sa Anong feeling? Hindi papasok na eh. Pagkatalo mo, magpapalit ako ng pangalan sa Facebook, tinalo ni Barbarian yung pangalan ko. Pag tinalo naman nila, papalit ka ng pangalan sa Facebook, tinalo ni Mimak. Wala, sabi ko patay. Patay siya bukas. Partida, mag-joke ako nung isang round para sa kanya. Well, currently, as you can see right now, people are having fun, drinking, eating tuslubuha, and all of that. Minefields. Matinding bagsakan ng mga lepra ngayong gabi. Ibang klaseng din, tugtugan talaga eh. Laging may bago. Matinding mga mga newcomers dito sa UBET. Magagaling din, galing sa iba't ibang lugar. Wasak yung stage ngayon. More on pukpukan talaga, meaning yung mga kanta nila is more on siguro pang minefields, hindi pang geng-geng. Salamat, Flip Top. Salamat sa mga inspirasyon. Much love sa patuloy na pagtangkilik sa mga Bisaya. Sana mas ma-appreciate at masuportahan yung mga local artists nyo. Please keep supporting Flip Top as much as possible. It's the only way that we can actually make things happen.
14, napakalupit ng line-up, man. It's just 2 minutes to mention na all of them are pretty quite good. Makikita siguro nung iba, ba't nandito yan, ba't nandyan yan? Pero pag pinanood mo ng live at nakita mo yung lineup ni review mo, malalaman mo kung bakit yung mga MC na yun nandun sa lineup na yun. Come on. Come on. Gubat 14, tingin ko, pukpukan pa rin talaga to. Yung isa sa mga bago natin, no? Bago yung venue natin. Ganun din, medium size venue. Medyo kapareho lang din sa sa Pagusganay 8 na medium size, limited tickets lang din ulit. Maganda siyang espasyo pagdating sa laki, pero medyo mababa yung kisame. May epekto rin siya sa viewing ability ng mga manonood. Medyo mas madali lang sa Cebu dahil talagang wala dun si Snub. Yun talagang isang malaking bagay. Logistics, para sa akin, panis. Sa tagal ng paulit-ulit na event, medyo kabisado na din yung mga galawan, yung mga in and out, so medyo smooth. Yun, overwhelming pa rin kasi nakabuo na din kami ng isang makasaysayang event sa Flip Top. Buran, Cebu. Lapu-Lapu, Balamban, Cebu City, Cebu, Compostela, Cebu. Naga City, Cebu, Talisay, Cebu, Mabola lang. Busay. Tagabol kami. Fan na talaga ako ng Flip Top since I was 12 years old. Way back 2012 pa, noon pa lang nakikinig na talaga, hilig na talaga. Nakikinig ako ng mga rap dahil sa papa ko. So, parang na-elevate siya dahil sa Flip Top. Simpleng bata nanonood sa Pisonet na isolate nung COVID. Ito lang yung kasama namin. Nakakawala ng stress. Magbibigay ng kaligayahan. Na-amaze. Yung pen game, na-appreciate ko talaga yun. Ano na yan, coping mechanism ko na din yung Flip Top. Kasi kahit naglalaba o kahit anong ginagawa ko sa bahay namin, pinapatugtog ko palagi. Come on. Very excited for Gubat 14, my very first Flip Top event. Sobrang excited ko ngayon kasi first time ko mapanood to ng live. Na-excite talaga ako kasi laging nasa YouTube lang ako. Dream talaga namin manood ng live. Dream ko talaga na makapanood. Pangarap ko na to for 10 years na. Kasi gusto kong ma-experience yung hype ng mga MCs tsaka crowd. Gusto ko makita yung mga idol ko. Na-miss ko ulit yung feeling, yung intense ng laban. Experience ng live kaysa sa nanonood lang ng YouTube. Mas masaya pag live. Maka-experience ng Flip Top beers. Support na rin sa kultura. Ang inaasahan ko talaga, dikdikan na bara. Pukan yung laban. Solid na line-up, solid. Andito yung champ, dalawang champ. Especially yung mga undercards. Expect ko na all out pa rin sila. Gubat game! 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 Siyempre! Pangalawang beses ko nang nakapag-gubat. Pangatlong gubat ko na to. Tatlong gubat na to. Pang-apat na gubat ko na to. Pang-limang gubat ko na to eh. Gubat 1. Pumunta kami dito pero wala kaming battle. Kaka-champion lang namin nung 2-4-2 nun eh. Dinala kami na Enigma dito. Nag-perform lang. Nakatatlong taon na ata na hindi ako lumalaban ng gubat. Pero ngayon nasali ulit ako sa gubat. Matagal na din yung last kong laban nung akong 14 pa. So, ngayon gubat 14 at masaya ako na napabilang dito. Ang saya. Hindi ako mapaniwala talaga na mapapasali sa lineup. Siyempre, isang malaking garangalan na kasali palagi dito. Punta ako dito mga 5 PM and dumiretso na ako dito sa backstage. Practice lang, practice. Konting tulog, konting Live. Hindi, joke lang. Siguro lahat kami dito hindi pamilyar sa venue. Pinakaramdaman ko yung venue. Yun, nararamdaman ko na yung pressure, syempre. At medyo kinakabahan na medyo excited. Iba talaga pag gubat. Sabi nila ito yung best crowd. Wild yung gubat ngayon. Syempre wild. Basak lagi ang expectation. Wild yung mga matchups. Classic na laban. Pagkakaroon ng gubat sa gubat, literal, may 15 minutes from now, mag-start na yung first battle. Lalabas na yung sa Enigma sa Lunganya. Overall expectation, mas malakas na performances, lineup na walang palya, battle-wise, event na walang palya, organization-wise.
para sa Gubat 14. Nadnad versus Zero MB. Nadnad, konti na lang talaga magta-translate na rin yung style niya sa Tagalog. Meron din siyang technical na hindi mo inaasahan pero bigla niyang nahugot din. Tapos si Zero MB naman, very aggressive. Solid din yung mga nata-translate niya sa Tagalog. Tingin ko sakto yung matchup nilang dalawa, yung kumbaga yung pinagkaiba nila at yung mga nire-representa nila para maging pukpukan na laban. Mimak versus Barbarian. Ayan, si Mimak style at conviction, rapability, mga pinupunto niya rin. Tapos si Barbarian, medyo slugger style din. Hard hitting siya, 1-2-1-2. Tingin ko pareho silang yung init nila. Yun yung abangan natin dito sa matchup na to. Inaasahan ko, pukpukan rin talaga to. Chris Ace versus Castillo. Laban to ng sinong mas gutom talaga na makabawi sa katayuan nila sa liga. Si Chris Ace dating lumalaban sa main event, tapos dahil nawala rin siya, balik muna siya sa 1 minutes. Tapos ang ganda ng pinakita. Tapos si Castillo ganun din. Pahinga muna para mag-readjust ulit, recalibrate ng nila, ng mga kanilang strengths. At etong dalawa, kapag na-unlock talaga nila yung bawat hulma ng skills nila na parang susi, magiging panalo rin yung laban na yan, no? Kakatapos lang ng first set of the battles. Parang hindi mga bago na ikaw bilang MC, kailangan mo rin, naisip mo, kailangan ganun din kalakas yung performance mo, masigit pa. Yung crowd, basta sa Cebu yung event, lagi mo talaga makita na masaya sila. So, ngunyan, gusto ko malang mag-petex lang, tamang bikol-bikol lang. Nakikihalo-bilo sa mga kapwa MC sa'yo, nagpo-practice, nakikipagkwentuhan. Kaya tapos ng break time, yun na sila, Ban versus Kenzer at yung 2x2, syempre at si Mr. Lefty. Susunod naman, Ban versus Kenzer. Si Ban, tingin ko, onti na lang talaga mag-breakout na rin to Nandun yung skill set din para lalong tumatak sa inyo. Yung comedy, yung style, yung pagiging technical. Ganun na ganun rin si Kenzer, no? Parehong mas malakas sa sarili nilang wika. Pareho pa rin malupit yung pagsalin papuntang Tagalog. Nandun pa rin yung bayad ng pagiging Cebuano at waray na higit pa sa punto. Choice of words, yung style of comedy na tingin ko magiging mas accessible palalo sa mga Tagalog, no? So, tingin ko enjoy itong battle na to. Punta naman tayo sa 2x2 squared battle. Nego G at Pamoso versus Atoms at Cygnus. Nego G at Pamoso, tingin ko malaki pa yung may improve ng chemistry nila at ng game plan nila. Dito nila mas mapapakita sana. At yung gutom ni Atoms at ni Cygnus na ipagpatuloy yung nagawa nilang performance nung second sight. Tingin ko ibang klaseng pukpukan rin to. Yun, good luck sa kanilang apat. Susunod, Zen Luke versus Mr. Lefty para sa Bisaya Battle ulit. Si Zen Luke, man, curious akong marinig kung anong talaga yung kaya niya sa Bisaya. Gamay niya yung paggamit ng matalinhagang salita sa Tagalog. Paano naman niya magagawa yun sa Bisaya na sana hindi pa naririnig ng mga Bisaya sa buong mundo. Si Mr. Lefty, lalaban siya 2 beses sa loob ng 2 linggo. Parehong Bisaya Battle, maganda siyang challenge lagi sa kahit kaninong MC. At yung ma-pull off pa niya yung magandang performance pareho. Napakalaking bragging rights nun at napakalaking dahilan nun para lalo nyo pa siyang suportahan at hangaan. Pero lalo na kapag manalo siya sa pareho. Kaya, ayun, bokabularyo ng isang Bisayang galing CDO versus Bisaya ng isang tubong Cebu talaga. Para sa inyo to, para sa Visayas Division at lahat ng mga Bisaya sa buong mundo. Nang maitulak ulit natin yung evolution ng Bisaya Battle Rap, no? Tingin ko sobrang lakas ng mga sunod-sunod na battle na yun.
Walang tapon. Solid yung naging laban namin ng Team Bicol. Grabe talaga yon. Tunay pala yung sinasabi nila na best crowd. Best crowd talaga, napaka-solid ng mga Cebuano. Kuramdam mo yung presensya ng tao. Parang kadikit na kadikit mo yung tao. Palaging nagre-react. Bisaya battle. Although ganun din, hindi rin naiintindihan namin mga taga Manila, pero base sa crowd reaction, every 2 lines nila, every punch nila talagang room shaker. May mga nanonood na galing sa iba-ibang lugar, solid. At saka ang dami pong mga MC pumunta kahit hindi po sila naka-line up para sumuporta ng sa spectacle. Yeah. Tapos na yung battle namin, wala na kaming iniisip. Talagang yung 3 battles na natitira talaga tututukan namin. Kulang muna. Hindi na muna ako magpa-practice. Siguro hayaan ko na lang muna lumabas lahat sa stage. Papahinga na muna siguro, tsaka i-enjoy yung mga natitirang mga classic na match-up na paparating. Tsaka inom-inom din ng flip-top beer. Susunod, J Black versus Krega. Parehong underrated na hindi na nga dapat. Si Krega sa tagal na niyang nakakapagbigay ng mapa-Tagalog o Bisaya, iba pa rin yung napapakita niyang quality ng sulat, ng flavor, ng style niya. At si J Black naman, syempre mula sa huling laban niya sa flip top, kita niyo naman kung ano yung talagang kaya niya gawin. Yun, parang underrated battle of the event, tingin ko. Batang Rebelde versus Cripply. Batang Rebelde, men. Itong sa mga nakaraang matchups niya, lumitaw pa yung galing niya. Laging improving, tapos lagi pa rin underrated sa kung anumang dahilan. Yan, ang kalaban niya si Cripply. Siguro lamang si Crip onte sa comedy. Lamang ng onte si Cripply sa stage presence in terms of volume, sa lakas ng boses sa delivery. Kung ano yung galing ni Cripply mag-rebuttal, si Batang Rebelde naman, lamang naman siya sa pagiging natural na freestyler. Yung itong matchup, may potential na wasakin yung buong venue. At para sa main event natin, Pistolero versus Fruz. Pistolero, ang pagbabalik niya sa gubat, syempre isa sa pinaka-killer din na ng liga na ang hirap talaga basagin. Versus Fruz, isa sa mga MCs na ganun din, parang underrated pa rin kahit na laging handa, laging kakaiba yung napapakita niya. Syempre, nandyan na yung talagang unique style niya, yung rhyming ability, kakaiba yung nagagawa ni Fruz na multi or kung ano man. Yung personality niya, yung humor niya, parang medyo unstoppable force versus immovable object yung dating ng laban na to. Yun, sobrang solid ng mga laban, walang tapon. Lahat ng battle tayo na solid from first to last. Ang solid din talaga nung battle, ang solid nung crowd. Parang saktong-sakto lang din yung venue. Grabe talaga. Lahat pwede mo i-consider as battle of the night Lahat pwedeng contender Solid yung mga laban, ang galing. Yun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng Flip Top, Mapa Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Maraming salamat sa inyo. Kayo ay enerhiya. Thank you sa walang sawang pagsuporta since day one. Thank you. Wala kami rito kung hindi dahil sa suporta nyo. Ang mensahe ko sa mga fans, gusto ko lang magdaralan ka mo pirmi. Gusto ko lang istorya na ang pamato ko talaga. Ang buto ko minsan medyo ang but, medyo bako na yung medyo above above average siya. Medyo okay man. Sa mga fans, syempre naman, huwag nyo nang piratahin mga lodi. Huwag nyo nang kuhanan ng clips. Huwag nyo nang kuhanan ng kung ano-ano. Yung mga page, mga kupal kayo, lagi nyo ginagatasan yung Flip Top. Ang ina nyo. Portahan nyo yung bawat galaw ng liga. Mapabattle man yan o music. Yan, marami pang aabangan ng mga bagong MC. Sa palakas ng palakas yung level ng mga battles. Salamat ninyo mga bay sa mga dumadapig na to diha. Sama nyo tanan. Siyempre, padayon lagi punta sa pagsuporta sa Bisaya Hip Hop, sa Filipino Hip Hop mga bay.
Siyempre, palagi tuloy-tuloy lang sa Flip Top tsaka shoutout kay Craig. Yan, sa Flip Top, maraming salamat dahil palagi ako napabilang dito. Sa pagbigay ulit ng oportunidad, lalo na sa pagbigay ng spotlight, palagi sa Bisaya Rap Battle. Walang sawang pag-i-improve at pagbibigay ng tsansa sa amin. Sa lahat ng staff, sa lahat ng nasa likod ng camera, maraming salamat sa pagbibigay ng platform sa amin. Tuloy-tuloy lang sa pag-angat, sa pag-improve. Maraming salamat sa Flip Top. Flip Top saved my soul, yeah. Gusto kong pasalamatan palagi mga kambal namin dyan sa Cebu, Rapolo, John Leo, yung dalawang tata, Icho Boy, lahat ng Rapolo staff din, Dumudoong crew, lahat ng tumutulong, sumusuporta, mga naniniwala sa mga sinusubukan natin gawin at mga handang-handang tanggapin kami lagi. Shoutout sa inyo palagi sa pag-represent ng Filipino hip-hop dyan sa Cebu. At sana, yun, tuloy-tuloy lang tayo palagi.